Tinalo ng rain or shine ni Elasto Painters itong Meralco Balls kagabi. Pero hindi yan ang naging usap-usapan sa social media. Kung hindi, yung sinabi ni Coach Yeng Giao na tinawag niya na isa sa pinakamaraming mga players sa PBA ito si Cliff Hodge. Ito yung pagkatapos ng insidente kung saan nakabanggaan itong si Hodge at itong si Adrian Nocum at kamuntik na ma-injure ito si Nocum. Dahil dito, hindi ito nagustuhan ni Coach Yeng Giao at sinabi niya na dapat ang tignan ng PBA ito dahil hindi ito ang unang pagkakataon na na-involve si Cliff Hodge sa ganyan. Kung sa bagay, totoo naman si Coach Yeng, no? Totoo yung sinabi niya dahil kung inyo maaalala, kailan lang ito si Cliff Hodge ay nagkaroon din ng insidente kung saan nagkaroon sila ng contact nitong si Xavier Lucero at hindi nagustuhan ni Lucero yun at kamuntik na sila magkaroon ng konfrontasyon at eventually pinatawag sa PBA Commissioner's Office itong si Cliff Hodge. At syempre kung nanonood kayo ng PBA, alam niyo na marami na rin insidente na nai-involve sa mga physical plays itong si Hodge. Sinabi naman ni Hodge na siya ay physical player lamang, matindi lang siya dumepensa. At nagkakataon lang talaga na ganun yung lumalabas pag view sa replay. Tignan natin kung ano ang gagawin ni Commissioner, no? Pero hindi ito kasi ang unang pagkakataon na merong nagreklamo dito sa style ng laro ni Cliff Hodge. Itong si Cliff Hodge ay matagal nang kilala yan bilang isang solid defender. Pero ngayon nga, marami na nagsasabi, no? Partikular na yung mga kalaban ng Meralco na minsan ay sumusobra yung ginagawa nitong si Cliff Hodge, lalo na sa pagdedepensa. Of course, ang Meralco naman ay hindi papayag sa ganyang statement at para sa kanila ay itong ginagawa, itong laro ni Cliff Hodge ay tama lamang dahil pinapakita lang ni Cliff Hodge na siya ay solid defender talaga at ginagawa niya lahat para manalo ang Meralco Balls. Sa bandang huli ang magdedesisyon dito ay PBA. Tignan natin kung hahayaan na lang nito o pagmumultahin. Tinalo ng Magnolia Hotshots itong Barangay Ginebra kagabi at so far, no, ito yata ang pinaka low scoring game nitong si Riley Grigsby. 15 points lamang ang na-shoot nito. So medyo yung record ng Barangay Ginebra ngayon ay tatlo na talo ng Ginebra, no? At sabi nga mismo ni Coach Tim Cone, medyo mabigat yung grupo nila. So medyo mahirap manalo at halos back-to-back yung mga games na nangyayari. So ang tanong ngayon ng mga fans dito, ito kayang Barangay Ginebra ay kinakailangan na pag-isipan kung papalitan itong si Riley Grigsby o hindi. Tandaan natin dito sa grupo ng Barangay Ginebra, yun lang top 4 teams ang aabante. So medyo mabigat ito para dito sa Gene Kings, lalo na at wala si Justin Brownlee. Alam natin na hinahanap ng mga fans si Brownlee pero ang totoo wala nga ito. At ang tanong na karamihan, dito ba si Riley Grigsby magtatagal pa dito sa Barangay Ginebra o papalitan na? Dahil kinakailangan ng Barangay Ginebra talaga na manalo ngayon ng mga games nila dahil syempre alam natin na medyo mabigat yung mga kalaban nila dito sa kanilang grupo. Magagaling yung mga teams at magaganda ang nilalaro. Kaya nga itong Barangay Ginebra ngayon, mapapaisip ka talaga kung ano ang kanilang gagawin. As it is, alam natin na medyo matindi yung kompetisyon dito. Dahil dito sa grupo ng Ginebra, 4 teams lang ang papasok. Kung titignan ninyo yung standings, medyo dikit-dikit talaga. Siguro meron ng sense of urgency dito sa Barangay Ginebra. Ang magiging tanong dito ay kung sila gagawa ng paraan para palitan to si Grigsby. Siguro bibigyan pa nila ng isa pang chance to sa susunod nilang laro. Pero sa tingin ko ay magkakaroon na ng sabihin nating pagmumonitor dito sa laro ni Grigsby kung siya magtatagal pa dito sa Barangay Ginebra o hindi na. Dahil mukhang kinakailangan talaga isipan to ng Ginebra dahil medyo matagal pa bago makababalik si Justin Brownlee. So magiging matinding desisyon to para kay Coach Tim. Ang San Miguel Beermen ay naghahanap ngayon ng isa pang sentro dahil nakikita natin na si Junmar Fajardo parang merong iniinda. Para doon sa mga nagsasabi na bakit parang medyo mabagal na yung laro ni Junmar at hindi na katulad nung dati. Well, unang-una, 37 years old na to. Pangalawa, yung wear and tear sa katawan to dahil naglalaro sa PBA, naglalaro pa sa Gilas. Pangatlo, itong si Junmar dapat talaga actually magkaroon niya ng surgery. Kasi inoperan dati na ito yung tuhod ni Junmar, nilagyan nila ng mga screws, mga tornilyo para makarecover. Ngayon, kinakailangan ng tanggalin yun dahil medyo sumasakit na raw, sabi ni Junmar. Ang problema, hindi siya makapag-undergo ng surgery dahil nga ongoing itong PBA season at required siya sa Gilas, Pilipinas. Kaya nga mukhang yan ang nagiging problema ngayon dito ng San Miguel Beer. At yan ang dahilan kung ba't sila ay naghahanap na ng mga iba pang big man na po pwedeng makuha.
Kaya wag na tayong magtaka. Miguel ay hahanap ng bagong sentro na magagamit nila. Hindi pa naman nila papalitan si Junmar, obviously. Pero gusto nila na meron silang makuhang center na makakatulong dito kay Junmar Fajardo. Lalo na at alam nila na nangangailangan sila talaga ng iba pang big man na magbibigay ng support para dito sa kanilang mga players. Maganda na yung wing position ng San Miguel Beer, no? So kinakailangan talaga nila ng isa pang sentro na makapagbibigay ng dagdag na lakas para dito sa kanilang lineup. At parang ito na nga yung nakikita natin na mangyayari kung makukuha talaga nila itong for example, si CJ Lane o kaya si Raven Gonzalez sa darating na draft. Yan yung inaabangan natin na gagawin ng SMB. Pero in the meantime, medyo alalay muna sila dito kay Junmar. Ang advantage lang ng San Miguel, medyo nakapundar sila ng panalo, naka 4 wins na sila. Pabalik na si Coach Leo, si CJ Perez, sinaasahan natin doon sa next game. At sa tingin ko, medyo kaya naman ng San Miguel yung schedule nila. Samantala naman, ang susunod natin balita, itong Converge Fiber Xers daw ngayon ay patuloy na nakikipag-usap dito sa Meralco Balls dahil tinitignan daw nitong Converge kung maakuha nila itong si Brandon Bates. Gusto ng Meralco na magkaroon ng Converge na magkaroon ng isa pang big man at baka daw i-trade nila si Jonel Policarpio para dito kay Bates. Nakikita daw ng Converge na maganda nilalaro itong si Policarpio o itong si Brandon Bates at yan ang gusto nilang makuha bilang bagong center na makakasama ni Arana at ni Baltasar. Kung sa bagay, ito namang si Policarpio, mataas din ang potential niyan. Kaya yan din yung tinitignan ngayon na baka makuha ng Meralco. Baka pumayag itong Meralco sa ganyang klaseng sitwasyon. Kaya nga mukhang ito na talaga yung masasabi natin na pwedeng mangyari para sa kanila. As it is, alam natin na itong Meralco Bolts ngayon ay isa doon sa mga teams na sunod-sunod na yung talo nito. Kaya nga kailangan siguro na mag-trade sila. No? Kung makukuha nila si Policarpio, magiging maganda yan para dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali naman, wala akong nakikita na magiging problema dito sa roster nitong Meralco Bolts ngayon. Kung magiging maganda nga yung kanilang lineup. As it is, dito natin masasabi na itong Converge naman, sunod-sunod na rin yung talo. Actually, pareho itong dalawang teams, Meralco at Converge. Parehong sunod-sunod ng talo kaya naghahanap sila ngayon ng mga paraan para mapaganda naman yung kanilang roster. At yan talaga yung nakikita natin na posibleng mangyari dito. If ever ito ay matuloy yung trade, sa tingin ko naman, hindi yan magkakaroon ng issue pagdating sa approval dahil balance ito. Si Policarpio at si Brandon Bates ay parehong mga good big men yan dito sa liga at makakapag-provide ng benefits to sa parehong team na pagdadala sa kanila. Kaya nga tingin ko, isa to sa mga trades talaga na masasabi natin na maganda para sa liga. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Michael D, si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, si Monde Guzman, Jonel Alagon. Binabati din natin si RJ Bueno, Katsakino Dukusin, pati na rin si Joseph Pineda, Malyari Mascarinas at iba pa.